Ngayon ko lang din na-realize sa mama ko na kaya pala nung binibiro ko siya noon na kapag nagkaroon ako ng anak ay sa kanya ko ipapalaga, pero ayaw na ayaw niya at nagalit siya. Dahil guys, ito pala ang dahilan na dapat ay graduate na sila sa pag-aalaga sa atin mula bata hanggang paglaki. Ngunit kapag nagkaroon na tayo ng sariling pamilya at sariling mga anak, ay hindi na dapat natin ipapaalaga sa ating magulang. Kumbaga, choice na lang nila kung gusto nila alagaan ang kanilang apo or hindi. Kaya tama at agree ako dito sa sinabi ng isang kababayan nating nanay. Ang sabi dati ng anak ko, edad siguro ako mga 40s, sabi, Mama, enjoy mo na yung buhay mo ha. Sabi ko, bakit? Dahil pag edad mo ng 50s, mag-alaga ka na lang ng apo. Ay, sinagot ko, hindi pwede. Ako pa alagay mo na ako ng mga anak nyo. Ay, hindi pwede. May sarili akong buhay. Maghihintay ako sa inyo kung kailan kayo sisipot. Ako ang nagugutom. Kung kailan nyo ako maalala. Kung kailan nyo maalala yung mga anak nyo sa akin. Hindi pwede. Iba yung may hanap buhay ako. Iba yung meron ako pinagkukunan ng sarili kong pera. Hindi pwede na wala ako pinagkukunan ng sariling pera. Asa ako sa inyo. Hindi nga nagkamali. Diba? Paano kung sinunod ko sila na tagapag-alaga lang ako ng mga apo ko, tapos hindi ako nagpundar ng sarili kong pinagkikitaan? Di na mukha ka ngayon kawawa, nalusyang ka ngayon sa kaalaga sa apo mo. Dahil siyempre focus ka dun, nagtaong bahay ka na, katulong ka na, ikaw na tagalinis ikaw na nga ang may-ari ng bahay, ikaw pa tagalinis ng bahay, pinagkalata nila, ikaw pa taga-alaga ng apo, nakitira na nga sa iyo. O sige nga, hindi ba unfair yun? Kaya ngayon sinasabi ko, kaya nga ako may sariling bahay para nagagawa ko yung gusto ko. Hindi yung ako ang makikitira sa kanila. Once kasi na ikaw ang makikitira sa kanila, ikaw ang makikisama sa kanila. Di ba? Ngayon, sa akin sila nakitira sila. Nagagawa ko yung gusto ko dahil bahay ko to di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, habang bata pa kayo, i-prepare nyo yung sarili nyo na hindi kayo magpa-under sa mga anak nyo. Ginagawa lang kayo tagapag-alaga ng apo nila, ng mga apo nyo. Okay yun kung kunyari andyan abroad yung mga nasa ibang bansa yung mga magulang, pwede yung ganon. Pero kung nandito lang din naman sa Pilipinas, ay naku, magkuha kayo ng tagapag-alaga ng anak nyo, at least nandyan ako titingin-tingin. Pero sabi mo ako mag-aalaga, mabuti ko yung pangailangan ko kung masustentuhan nila. Example, syempre ako may mga maintenance ako sa pang-beauty ko, tapos may maintenance ako sa mga vitamins ko. Kaya ba nila i-provide yun kung hindi ako maghanap buhay? May mga maintenance ako sa skin ko. Kung paano kung pumayag ako ng ganon? Hindi na ngayon ganito yung tsura ni Lioby. Baka ang edad ni baka si Lioby ngayon, Diyos ko, guguray-guray na yung itsura. Kaya ako, hindi talaga ako pumayag na tagapag-alaga ako ng mga apo ko. Tama na yung apo ko, nakikita ko ibang mag-alaga. Taga-tingin-tingin na lang ako. Di bali na lang paminsan-minsan pinagluluto nila ako. Mama, lutuin mo to. Gagabihin kami. Mama, ganito. Pero sabihin mo, stable ka sa loob ng bahay, taga-kalat. Kasi naranasan ko. Sarili kong bahay, mukha akong katulong. Ako ang pagod na pagod. Tapos darating na lang sila, nakatihaya na. Hindi ako pumayag. Sabi mo, may sarili akong buhay. Buhayin ko yung sarili ko, kaya ginawa ko. Mahirap yung tagapag-alaga ka na lang ng apo. Okay lang kung sa ibang bansa, example, papadalang ka naman ng pang-budget, okay lang yun. Nandito nga sa Pilipinas, paracetamol, hindi ka nga maabutan di ba? Kaya mahirap yung wala kang sariling pera. Kailangan meron ka sariling pera. Tsaka ang sarap sa pakiramdam pag ikaw may sarili kang income. Lalo na ngayon, alanganin yung mga edad. Lalo na ngayon, magre-retire ka na, pero ganyan ang mo. Ay, baka nga umigsi ang buhay ko Kung talagang yung sinunod ko sila, ay baka patay na ako ngayon. Siyempre, stress. Sarili mong bahay, ginawa kang katulong, ginawa kang tagalinis, ginawa kang taga-alaga ng apo. Ano mangyayari sa'yo? Sila hayahay sila kung kailan sila gustong umuwi sila. Tapos ikaw dyan, iwan ka sa bahay. Kaya hindi ako pumayag. Kaya isa rin yan sa minsan na siguro na naiisip nila, yung mama ko hindi nagalaga. Parang inaano ba nila? Pero hindi nila naiintindihan.
Kung kaya nila siguro i-provide yung aking mga pangailangan, pwede. Pwede. Kailan nakikita ko, hindi kaya eh. Hindi kaya. Tsaka, parang tinanggalan nila na ako ng karapatan sa loob ng pamamahay ko. Sarili kong bahay, ginagawa kang katulong. O, di ba? Okay lang sana kung ako nakitira sa kanila, syempre makikisama ako. Pero yung bahay ko, gawin kang katulong. Hindi pwede sa akin yun. Kaya ako ayaw na ayaw ko yung tagapag-alaga ako. Mag-alaga ako siguro kung talagang wala sila rito. Kunwari, mga abroad sila, mga OFW, pwede yun. Pero dito lang naman, no way. At eto din ang na-realize ng isang kababayan natin sa bansang Japan tungkol din sa kanyang nanay dahil nga hindi rin siya pumayag na mag-aalaga ng kanyang mga apo or anak niya. At gusto rin ito magkaroon ng sariling bahay, hindi makikitira sa mga anak dahil nga mostly sa mga nanay na nakikitira sa mga anak ay ginagawa lang katulong or tagaluto at tagaalaga ng mga apo. May nabasa ako sa social media, sabi niya na matanda na daw siya, 40 years na siya dito sa Japan. Tapos namatay na yung asawa niya, tapos pinapauwi daw siya sa nag-iisa niyang anak sa Pilipinas. Umuwi na lang siya kasi matanda na para makapagpahinga daw. Tapos ang nangyari, nagdadalawang isip pa siya kasi wala nang maglilinis daw sa puntod ng asawa niyang Hapon. Wala naman silang naging anak ng Hapon. Kaya mag-isa lang na siya dito sa Japan. So, yun nga, pinapauwi siya ng anak niya sa Pilipinas para daw makapagpahinga. Tapos mga sis, umuwi nga siya, pinagbigyan niya yung anak niya para makasama din niya yung anak niya, no? Hindi naman daw niya in-expect mga sis na naging katulong siya, tagalaba, tagaluto, tagaalaga ng 3 apo. Imbis na makapagpahinga daw siya, naging katulong pa naman daw siya. Sinusuportahan naman daw niya yung anak niya kasi lang, di ba matanda na nga siya. So nag-decide siya mga sis na babalik ng Japan. Bumalik siya ng Japan. Kahit mag-isa na lang daw siya, bumalik siya ng Japan. At least peaceful daw, mag-isa siya. Pinagkakasya niya yung sahod niya, ganyan. Tapos, nag-ipon-ipon na lang daw siya para pag tumanda na siya sa Rojin Homes na lang siya. It really hit me, na para bang ganun pala tayo pag tumanda, So, na-realize ko din, naisip ko yung mama ko noon, mga sis, gustong-gusto niyang mag-asawa gustong-gusto niyang magkaroon na ng sarili niyang bahay. Sabi ko, bakit ba gustong-gusto mo diyan ka na lang kina kuya, ganyan ako magsabi sa kanya. Doon ka sa kinang ganito, ganyan, doon ka. Nagkahanap ba siya ng sabi niya, alam mo ang sagot ng nanay ko, nagkatulong ako ng mahabang panahon sa Abu Dhabi, sabi niya. Tapos, ganyan, makikitira ako sa mga kapatid mo. Gagawin lang akong tagaluto at tagabantay ng mga apo. Pagod na ako kakabantay ng bata simula nang nagtrabaho ako abroad, sabi niya talaga. Naalala ko tuloy yung mama ko na kaya pala siya, gustong-gusto niya talaga kahit maliit yung bahay niya ngayon. Alam niyo guys, binilhan ko yung mama ko ng bahay na maganda dapat. Tapos, higay namin yung perang pambayad sa bahay. Emergency yun, 150,000 ba? Yun, 115. Hindi ko na rin masyadong maalala. Nandito si mama sa Japan noon kasi nga, yun din, pinagbantay ko rin siya ng bata kasi nga magkukuha ako ng menkyu sa sa pagdadrive dito sa Japan, walang bantay si Nene. Kaya kinuha ko siya. Bantay din siya ng bata. Pero, ang kapalit naman nun sis, talaga namang sabi ko sa kanya na anong ganito, gusto mo ganyan. So may biglaan na emergency na binibentang concrete na magandang bahay na may tindahan sa harapan ng basketball court doon sa sa malapit sa tinitirhan ni mama. Yun ang niligawan niya na bilhin ko. So binili ko mga sis, pinadala namin ang pera doon sa kuya ko. Sabi pa ng kuya ko, ayan na, nabili ko na, ganito, ganyan. Pero but mga sis, halos pag, nung nalaman ng mama ko na hindi nabili ang bahay, kasi may tumawag, may nag-report sa amin. Kaya nandito pa lang si mama sa Japan, naglulupasay na.
Kayo nang sinasabi ko eh, ang daming nangyayari na hindi ko gusto talaga. Pero napapatawad at mapapatawad mo dahil mga pamilya mo lang. Tapos naalala ko yung nanay ko, gustong gusto niya mag-solo kasi ganyan pala ang nagiging experience niya. Yung tagabantay ng bata, which is totoo naman, nung pumunta din siya sa akin, tagabantay ng bata, pagluluto din. Kasi parang ano natin eh, ang sama, no, parang ano natin eh, pag nanay natin, yung parang obligasyon nilang magluto talaga, obligasyon nilang gumalaw talaga, ano, which is, Diyos ko, it really hit me that story. Sino yung vlogger na yon, yung story niya, kasi isipin mo kung tayo, lalaki na ng mga bata natin, magkakaanak, pupunta tayo sa kanila, matanda na tayo, gagalaw tayo. Aasahan tayo sa kusina talaga kasi mga mami nga tayo, 'di ba? Alam nilang expert na tayo diyan. Yan ang pinagkakatandaan natin, yung nasa kusina tayo. Isipin natin mga guys, pag mga 60 years old na, tama na, uy, pahingahin na natin yung mga nanay natin. Huwag natin gawing sa kusina, sa mga pag-alaga ng bata. Diyos ko, pasalamat nga sila at graduate na sila sa pagpapalaki sa atin. Naawa talaga ako. Tapos isipin mo, bumalik na lang siya sa Japan. Ibalik natin yung kwento, ha. Bumalik siya sa Japan, kahit mag-isa siya, at least may sarili siyang peace, may sarili siyang, ang inaalagaan niya na lang, ang inaalala niya na lang yung sarili niya. Kasi dapat mga sis, pag 60 years old yung mga nanay natin, dapat mag-focus na lang sila sa isipin nila yung sarili na lang nila, no? Wag nang yung iba, wag nang bigyan ng stress na ibang bagay, mag-alaga ng apo, kung anong lulutuin, ganyan, dahil nakatira ka sa akin, hindi dapat ganun. Dapat pahingahin talaga yung mga nanay. Tapos eto nga, bumalik na siya dito sa Japan. At least may peace siya. Tapos nag-ipon-ipon na lang siya para sa pambayad niya sa Rogin Homes. Ang Rogin Homes ng Japan, guys, yun yung mga pupuntahan ng mga matatanda na. Kasi marami talagang Rogin Homes sa Japan dahil wala po talagang mga anak dito na nag-aalaga ng magulang na matatanda na. Ilalagay nila sa Rogin Homes. Kasi mas safe po doon, mas maganda ang alaga, maalaga ang mabuti. Kasi nga, busy ang Japan. Lahat nagsusurvive sa pang-araw-araw na buhay nila, yung mga asawa at may mga anak na, hindi maalagaan talaga yung mga magulang. Kaya kung walang pera pang Rogin Homes, mapilitan sila. Yung iba nga, naku, kung na lang ginagawa nila, may mga masasamang balita na pinatay yung nanay or pinatay yung asawa na matanda, na pinatay yung ganyan, kasi nga hindi na nila kayang alagaan at wala silang pera panlagay sa Rogin Homes. Kaya yung kababayan natin, yung pinost niya na nabasa ko ngayon na nag-ipon-ipon siya para pang sa Rogin Homes, no? Nakakasakit ng damdamin na may anak siya sa Pilipinas pero pinauwi siya para makapagpahinga, pero hindi naman siya makapagpahinga kasi nag-alaga siya ng 3 apo at nagluluto at naglilinis pa sa bahay. Dapat kung pauwiin nyo ang nanay nyo, wag nyo nang gawing ganon. Pwede namang assist, tulong-tulong, pero wag yung siya na lahat ng aasahan sa ganyan. Kasi papahinga nga yung matanda na di ba? Parang isipin na magiging ganun ang future natin. Kaya mga sis, yung mga 40 dyan, yung mga pa 50, ipon-ipon na ng pang Rogin Homes mga sis. Kasi tayo naman, ayaw din naman natin magiging pabigat tayo, burden tayo sa ating mga anak or kahit kanino. Kaya inisip ko talaga, para boss ako sa Pilipinas, kailangan marami kang pera. Yung mag-aagawan, yung mag-aalaga sa'yo dahil marami kang pera. Yung re-respetuhin ka kahit matanda ka na dahil marami kang pera. Ganun. Real talk. Ganun talaga ang kalabasan mga sis. Kung wala kang pera, sipain ka lang dyan pag matanda ka na. Pero pag ikaw ay may pera, pag-aagawan ka pa kung sino mag-aalaga sa'yo, yun ang totoo. Kaya ipon-ipon mga sis, Diyos ko. Napakagandang usapan at paliwanag ang topic na ito dahil guys, maging paalala din ito at eye-opener sa ating mga OFW na hanggat bata pa at hindi pa tayo nagkakaedad at hindi pa nagiging senior, ay isecure natin ang ating future para balang araw ay meron tayong choice kung saan tayo titira at saan tayo pupunta. Dahil meron tayong sariling pera, meron tayong sariling bahay, at hindi makikitira sa mga anak.